Okay, so good morning. Nandito ulit tayo. So dito hindi na tayo nagdadagdag dito. Ita-transfer na lang natin sila. May oras ako. Pero gagawa natin ng paraan 'yan. Gawa natin ng oras. Kasi hindi ko na rin ito napalitan ng tubig. Ayun. So ita-transfer natin 'tong mga 'to. Ayun, may mga konting parang gagamba. Tapos nag-start din ako mag-spray dito ng organic foliar, yung seaweed extract yan eh. So ayan. Hopefully makatulong, at least kung ma-improve man lang. Tapos dito naman, nabawasan na to kasi nag-cut na ako dito. Hindi ko lang kinat yung may mga flowers kasi gusto ko maka-harvest ng buto. Ito yata magkakabuto na to eh. Hopefully magka-harvest tayo ng buto ng Thai basil. Kasi last March 4, tinanim ko sa tissue yung buto na na-harvest natin sa lemon basil. At after one day, nag-germinate ka agad sila. So napakaganda ng result nun. Hindi siya katulad nung nabili ko yung buto niya, yung original na buto niya. Inabot ako ng siguro 1 linggo, mahigit, or 10 days pa, bago lang magkaroon ng germination. So, yung mga buto na yon, March 7 ngayon, tinransfer ko na sila sa foam, sa ganitong foam, tapos nilagay ko diretso na agad sila sa nutrient solution. Ayun, so maganda yung naging experience natin doon. So, hopefully, makakuha tayo ng buto ng Thai basil, ma-preserve din natin. Ito, maganda, ayan o. Sana makakuha tayo. Tsaka experience na rin kasi 'di ba may mga videos tayo na nagko-collect tayo ng lemon basil seeds. Collect din tayo ng Thai basil, and etong sweet basil wala pa akong na-experience makapag-collect. So pag nagkaroon ng flowers siguro, pero ngayon ang konti na lang kasi ng ganito ko. No, paparamihin ko pa. Malamang tanggalin ko 'to kasi pangit na eh. Hindi, hopefully magdadagdag tayo dito ng sweet basil, dadami-damihan natin sila. Tapos, ayan. So, malinis na dito. Ito naman, tuloy-tuloy pa rin. Hindi ko pa kasi sure ko anong paggagamitan ko nito. Pero minsan ginugulay-gulay natin to kung wala akong gulay. Dinadagdag ko yan sa luto. Ayan. So, ito naman, mga talong. Hindi ko kasi balak nga natin tanggalin na to dito. Matagal din kasi ang pag fruit bearing talaga. Medyo matagal siguro. Tulad nga ng nasabi ko, baka taon. Ito nakaka 6 months yata to, September to eh, last year. Pero ito, meron naman siyang may mga bunga na lumalabas. Ayan ang bunga. Although hindi ko lang sure kung magtutuloy-tuloy. Yan, tapos ito pwedeng mag-usbong pa kasi ito eh, pwedeng mag-usbong. Pero usually yan, parang may isa akong talong na ganito rin ang ginawa. Meron siyang main dito, pero parang yung main niya hindi na masyadong maayos. So nag-usbong siya ng panibago. Parang ganyan yung ginawa niya. Ayun. So hopefully pag nagkaroon na ng improvement yung location ko, ay magkakaroon na rin improvement yung ibang tanim natin. So tingnan natin iba. Ayan. So kung mapansin nyo, lanta na yung dahon niya. Kasi hindi ko na siya dinidiligan. Tatanggalin kasi natin siya, kasama siya sa mga matatanggal. Kasi nandito naman, inuunti-unti ko. So may 2 lettuce dito na kinuha ko na. At ito sila. Ayan. So ito sila. Kinuha ko na. Ito nagiging leggy. Pero palagay ko hindi naman siya bolting. Although wala pa akong experience sa bolting. Hindi ko lang kung bolting yung tawag nila dyan. Pero nagsasanga-sanga lang siya. Naghahanap lang talaga siya ng araw. Ito naman, medyo katabi niya. Ayan, medyo may pagitan din. Ito kasi magkaiba lang sila ng konting location. Pero yan yung dalawa. Ayan. Meron pa tayong konti dito. Pero kasi lilinisin to. Kasi ito yung isa sa papagawa natin ng 2 levels. Or 2 layer. Na frame. Yan. Papagawa natin yan. Kung kaya, i-extend hanggang doon. So kasi pag ito lang, ito, in-expect ko makatanim tayo dyan. Kung 1 layer. So 16. Kung dagdag pa natin yun, siguro maka 20 plus tayo sa dyan. Pero 1 layer lang yun. Pag nagkataon na ma-convert to into greenhouse plastic,
malalagyan na rin natin to ng 3. So, madadagdagan pa siya ng 16. So, ganun. Ganun kalaki yung mangyayari. Basta ma-open up to. Pero wala pang costing. Tsaka baka mahal-mahal din. Kung may pera, di pwede. So, ito yung sinasabi ko sa inyong talong. Ito yung main stem niya. Ito yung main stem. Pero gumagawa na siya ng panibagong stem dito. Hindi sure kung kita. Pero gumagawa na siya ng panibagong stem dito. Yan. Siguro hindi ito masyadong maganda. Yan. So, ito yung mustasa natin. Goods na goods naman yung mustasa. Ang ganda ng tubo. So, nag-refill din tayo dyan. Naglagay tayo dyan ng mga nutrient solution natin. Hindi pa yung bagong nutrient solution, yung Nutri-Hydro pa. So, yan. No? Ito. Mga Nutri-Hydro naman yan. Maganda naman tubo, diba? Nakakatawa nga tingnan eh. Ang problema lang, hindi ko alam kung gano'n na sila katagal. Ayan. So, yung bell pepper dito, yung bunga niya, mga 6 yata. Maliliit lang naman na bell pepper, pero hinarvest na yon. Ang meron tayo dito is yung seedlings na, ay yung olmeti natin na tinanim natin February 16. Itong 5 to, February 16. Tapos yung tinanim natin ng February 20. Ito. Yan. So, hopefully, lumaki sila na maayos. Tine-check ko naman. Mukhang goods naman sila. So, yung dalawang yon kasama na rin yan sa i-harvest natin pagkaroon na. Ang gagawin din na frame is dulo-dulo na. Pero yung magiging enclose lang talaga ng net natin is ito. Tsaka yung nandun. Yan. Ito. Babaguhin lang natin ng direction tong ano to, bougainvillea ba to? Yan. Ibabago na ng direction kasi hanggang dito yung frame, yan dito. Yan diyan, yan. So diyan siguro mga 14, dalawang layer, pero pag na-open to, madadagdag pa ng 14, so 28. Yan, madami-dami na. Tuloy-tuloy naman yung tanim natin, every 5 days merong 5 or 6 tayong tinatanim. And yung mga buto doon na nabili ko dati, tine-check ko na rin, katulad ng Lolio Bionda. Tinitingnan ko kung magandang germination. Pag hindi magandang germination, tinatapon na natin. Kasi yun yung mga medyo low quality seeds na nabili natin. Pero tsambahan lang din yan eh. Pag natsambahan nyo talaga yung high quality seeds na mura, pagkakabilin nyo, sulit na. Pwede rin kayong bumili kung high quality seeds. Yung Rice 1, yung Rice 1 yung ginagamit ko eh. Pero kada buto kasi nun, 2 piso. So pricey siya, pero so far 100% germination naman yung na-experience ko. Siguro 99, sabihin natin 99% germination. So malaki na yon, malaki talaga yon diferensya nun. Yan. So yun lang, wala naman ako masyadong kakaiba pang update ngayon. Pero hopefully soon magkaroon tayo ng magandang improvement dito sa location natin. At bukas magta-transfer ako ng Red Crystal Scamanders, Rice 1 din yon. So nagtanim ako ng 6, may 5 nabuhay. Yung isa kasi nabuhay pero namatay. Hindi ko sure kung root rot or kung ano man. Pero yon, kinahanapan ko din sila ng location dito. So 5. So possible yung nandun. Kukunin natin yung space nila doon, tapos doon natin siya itatanim. Yun lang naman at bye-bye!